Speaking of light prism, ito na, sasagutin na natin yung iyong katanungan about kay Jinggoy Estrada. Ma'am Olive Agustin, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Ito na mga kababayan, Jinggoy Estrada. Naku po, bukod sa pagkadawit, no, pagkasangkot ni Jinggoy Estrada sa maanumalyang flood control, tawag doon, yung suhol-suhol, merong isang dating matini idol, mga kababayan, no? Hindi ko siya kilala, mga kababayan, kasi nga medyo hindi pa ata ako pinanganak dito. Hindi pa yata ako pinanganak dito, mga kababayan. Ay artista na ito. Si Ruby Tarosa. Actually, mga kababayan, hindi ko sure kung ito si Ruby Tarosa ay isang gay. Paki-comment mga kababayan, kasi hindi ko po siya masyadong kilala. Totoo kaya po yan, sabi ni Mama Ana Estrabon. Paki-comment ka mga kababayan kung itong si Ruby Tarosa ngayon ay isang bakla, no, or isang gay. Kasi ito po nakalagay dito, mga kababayan, siya po ay dating matini idol, no, former matini idol. Expedita Hakama, mega love shoutout po. Yes po. Kent, lagi kong hinihintay bago mong upload. Salamat po, Ma'am Cecilia. Yes, bakla yan. Pero dati siyang matini idol, mga kababayan. Dating artista. So pag sinabi nating matini idol, ito yung mga kasama nila ni Gistoni Alarcon, 'di ba? Ni sino pa? Yung mga gwapo, si Ayan Veneracion, 'di ba? Mga kababayan, close-up toothpaste model. Kasi maganda ilong, magandang ngipin eh. Di ba? Mga kababayan, simula nung pumutok ang issue patungkol kay Jinggoy Estrada sa pagkasangkot or pagkadawit ni Jinggoy sa flood control, anomalous flood control, mga kababayan, ay bigla pong nag-post itong dati or former matini idol. Nako po. So bakit nga ba? Ito mga katanong, actually on the spot to mga kababayan Pag nakita ko kasi na may bagong balita, hindi ko binabasa yan. Tsaka ko nare-reactionan kapag automatic yan. Ito na. Pilipinas Today, 9 hours ago post. Pilipinas Today. Ito po yung post ni Ruby Tarosa. So ito po nakalagay mga kababayan. Sa isang Facebook post, nagbabala ang dating matini idol at commercial model na si Ruby Tarosa kay Senator Jinggoy Estrada na kung hindi ito magbibitiw sa pwesto ay kanya umanong isisiwalat ang anyay double life ng senador. Nako po. Ano nga bang ibig sabihin ng double life ng senador? So sabi pa nga niya dito, idiniin pa ni Tarosa na si Estrada umano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ng negosyante at dating That's Entertainment talent na si Jude Serrano. Dahil umano sa palihim na relasyon ng dalawa noong 2004 presidential campaign ng yumaong Fernando Po Jr. Hala ka! Diyos ko po, Ma'am Cecilia Mujica, maraming salamat sa iyong $5 super sticker. Idiniin ni Tarosa na si Estrada umano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ng negosyante at dating That's Entertainment talent na si Jude Serrano. Dahil umano sa palihim na relasyon ng dalawa noong 2004 presidential campaign ng yumaong si Fernando Po Jr. Agad na naging usap-usapan online ang pahayag ni Tarosa at umani ng sarit-saring reaksyon mula sa publiko. Bakla nga ba si Jinggoy? Siyempre, yan yung unang sasabihin ng tao. Kasi, pagkakaalam ko, dating matini idol. Ngayon, Barbie idol na itong si Tarosa. So, agad naging usap-usapan online ang pahayag ni Tarosa at umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko na, bakla nga ba si Jinggoy? Opo, Ma'am Lily. Maraming salamat po sa nagpapalipad. Sa $5. Ayan. Lumitaw pa ito habang nasa gitna ng matinding kontrobersya na si Estrada kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control project. Happy birthday po, PBBM.
Matatandaan sa pagdinig ng House Infrastructure Committee na idiniin at sinibak na Department of Public Works and Highway or DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Bryce Hernandez na humingi umano si Estrada ng 30% SOP or kickback mula sa 355 million flood control project sa Bulacan. Iginiit ni Hernandez na utos umano ito ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na umano'y kumilos para sa senador. At yun nga po mga kababayan, ito po ay ibinulgar po ni Senator Ping Lacson na totoo ang sinasabi ni Bryce Alcantara na meron nga daw di umanong bagman na naghahatid ng suhol para kay Jinggoy at nakita nga ito sa CCTV. So ngayon mga kababayan, sabi nga, Lee Shino update. Maraming salamat po sa yung $8 Hong Kong super sticker. Thank you so much po. This guy's in love with you, pare. This guy's in love with you, pare. Baling na baling sa'yo. So eto po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Eto po ang komento ni Ruby Tarosa. Ang sabi po ni Ruby Tarosa, may pagbabanta nga ito kay Jinggoy. Nako, baka sabihin lang ni Jinggoy dito, baka kasuhan kita ng cyber libel. Alam nyo, sa totoo lang sa Pilipinas mga kababayan, ang cyber libel po is crime. Sa ibang bansa po, lalo sa Amerika, ang cyber libel is normal lang. Hindi po crime sa kanila yan. Sa Pilipinas po, medyo mabigat-bigat po ang cyber libel. Sabi po dito ni Ruby Tarosa na former matinee idol na ngayon po ay isang Becky. Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reason ba't kami naghiwalay. Ni Jude Serrano. I have all the receipt there. Try me. Pariho lang kayo ng ex ko. Baboy. So, dahil ba dito sa kanyang post sa social media account mga kababayan? Dahil ba dito sa kanyang post sa social media, maaari bang masabi nating bakla ba si Jinggoy? Sa totoo lang mga kababayan, may kilala ako, hindi nga lang Jinggoy, Jimboy, pero patay na. Jowa po ni Mahal yun. Cutie cute, cute, cutie cute, 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 pero patay na si Jimboy. Mga kababayan. Buhay pa si Jinggoy, hindi nga lang natuto. So sabi nga dito mga kababayan, Jinggoy, mag-resign ka na. Kung di, I will be forced to tell the country about the double life. You are one of the reason ba't kami naghiwalay ni Jude Serrano. I have all the receipt there. Try me. Pariho lang kayo ng ex ko. Baboy. Nako po, mga kababayan. Ano nga bang ibig sabihin nito? Gusto ko lang mag-reaksyon. Bigyan natin ng reaksyon mga kababayan. Tinatawag pa akong content creator dito o political vlogger o showbiz vlogger. Kung hindi tayo nagre-reaksyon. Kung babasahin ko lang ito, di tapos na. Siyempre, reaksyon na natin. Actually, mga kababayan, sa kaidara ni Jinggoy, hindi ko na siya naaamoy. Kung ako man ang tatanungin, Ken, alam ko na ikaw yan. Alam ko na ganyan ka. Ulitin ko sa inyo mga kababayan. Ang bakla, marami pong klase ang bakla. Ang bakla ay parang pera yan. Totoo yan. Mga kababayan, ang bakla ay parang pera. Sa mga hindi po nakakaalam at sa mga bakla po dyan na nanonood sa akin, magladlad na po kayo. Ito po, explain ko sa inyo. Bilang ako, bilang parte ng LGBTQ, ABCDEFG. Ang bakla po, maraming klase yan. Parang pera. Ang pera, di ba, may 50, may 20, may 100, may 1,000, di ba, may 200, may kung ano-ano pa. Ganon din ang bakla. Kaya nga tinatawag siya ng LGBTQ plus ABCDEFG. So ganito po yan. Kapag bakla po, no, or bisexual, katulad ko. Pag sinabing bisexual, tulad sa akin, madaldal, makuda, no, may pagkamalambot, pero damit,
lalaki. So, ibig sabihin, bisexual po. Pag nakita nyo po na bakla, mahaba ang buhok, nagsuot ng pambabae, ang tawag po dyan, transgender. Yung nagbabra, nagpapanty, nagpapalda, mahaba ang buhok, ang tawag po dyan, transgender. Ngayon, dalawang klase lang ang bakla. Magdadamit lalaki, magdadamit babae. Yan po. Pero, ang kanilang function, tatlo. Una, mayroong bakla na mahaba ang buhok, nagdadamit pang babae, umiiyot. Totoo yun I will tell you frankly. Merong bakla na mahaba ang buhok, nagdadamit pang babae, nagbabra, nagpapanty, pero umiiyot. Ang tawag po dyan ay Barbie top. Top, Barbie top. May mga ganyang bakla na transgender pero may titi pa, umiiyot. Meron ding bakla, mga kababayan, na mahaba ang buhok, may nakapanty, nakabra, tapos may puki na, yun po yung tumutuwad. Ang tawag po dun, bottom. Meron din pong mga bakla, mga kababayan, na mahaba ang buhok, maganda ang katawan, sexy, tumutuwad, umiiyot. Yang tawag dun is bursa. Kaya merong bakla na top, merong bursa, may bottom. Parang nag-drive ka ng motor, tercera, segunda, kwarta. Ganon ang klase ng bakla. Ganon din sa mga bisexual. Merong bisexual katulad ko, lalaki, nakadamit pang lalaki, malambot, umiiyot ng babae, umiiyot ng lalaki. Ang tawag po doon, bursa. Meron din bakla na katulad ko, ganito ganyan. Bisexual, umiiyot lang, pero hindi nagpapaiyot. Yun po ay top. Yun po ay bisexual pero top. Meron ding bisexual na silahis, o sa madaling salita, silahis. Na katawan lalaki, macho, nagji-gym, pero tumutuwad. Ang tawag doon, bottom. Hindi ko alam kung saan si Jinggoy doon nabilong. Kasi meron kasi katulad sa akin, lalaki ka. Maganda katawan mo, macho ka. Gumagamit ka sa babae, gumagamit ka sa lalaki. Ang tawag doon, bursa. Lee, sino update? Pwede naman po. Wala namang problema. Basta ako, reaksyonan ninyo. Wala namang problema kung anuhin yung video ko. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang, kung totoo man itong post ni Roby, ang pangalan nun? Kalimutan ko. Roby Tarosa, na si Jinggoy daw ang kadahilanan ng paghiwalay ng kanyang jowa na si Ruwid Serrano. So, bakla nga ba si Jinggoy? So, kung ang bakla may asawa, may anak, gumagamit ng lalaki, gumagamit ng babae, ang tawag dyan bisexual. Bursa. Bursa. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Pero meron ding bakla na may anak, tumutuwad, umiiyot. No? Ang tawag doon, hindi ko na alam. Baka unlimited ang tawag doon. Bottom ka na, umiiyot ka pa. Tapos nagpapaiyot ka rin. Ang tawag doon, unlimited. Makati. Baka pinamunuan ni Binay yun. Makati. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Tinatawag na Dovolite or silahis. ECDC, sabi ni Bernabe Florendo. Yun po yun mga kababayan. So, Mr. Somebody, hello po. Ma'am Lady Jor, Ma'am Lily Tonini. So ngayon mga kababayan, antayin po natin ang reaksyon ni Senator Jinggoy dito. Kasi bakit malaking controversial ito? Ang dami na pong anak ni Jinggoy, mga matatanda na nga yung iba. May mga asawa na nga yata, may apo na nga yata si Jinggoy. Tapos lumabas itong issue ni Roby Tarosa. So tayo nagre-react lang naman, bakla nga ba si Jinggoy? Kasi lumabas itong ganitong issue Di ba? Naku, kung gumamit lang ako ng sound effects, tututot, Darna! Darna! Ang iniingat-ingatan ko, ang ugat, lawit at muscle ko, at pinatalbog-talbog ko pa sa tuwing kami nasa kama. Kami biglang nagkita. Basta in-explain ko na sa inyo mga kababayan. So yun po yun.
Ang tanong ng netizen ngayon, ng taong bayan, not only me, kasi ngayon lang ako nag-react dito, hindi ko lang alam baka may mas nauna pa sa aking nag-react. Bakla nga ba si Jinggoy? Kasi bakit siya idinawit dito ni Ruby Tarosa na si Jinggoy daw ang kadahilanan ng paghiwalay ni Ruby Tarosa at ng jowa niyang si Jewid Serrano na dating That's Entertainment artist. So, sabi nga niya, Jinggoy, mag-resign ka na. Kundi, I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reason ba't kami naghiwalay. I have all the receipt there. Try me. Subukan mo ako. Try me. English yon. O pag sinabing, wag ako. Sa English nun, don't me. Di ba? So, try me. Pareho lang kayo ng ex ko. Pig. Di ba baboy pig? Yun po yun, mga kababayan. Ang aking sub-annihilation, hello po. Mega love shoutout po sa inyo dyan. So, yun ang aking reaksyon, mga kababayan. Naku, bakla nga ba si Jinggoy? Hala, Diyos ko. Taray Pagsawa ka sa puke, tumira ka ng butas ng puwet. Ambot lang, oy. Pasubo ka. Pagsawa ka na. Wag lang sa naka-brace, pati bulbul mo mabunot. Yun ang sabi nila. Hindi ko alam yan. So like po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po. So ito yung sunod, mga kababayan. Nako po.